Sa bawat sulok ng bansa, tila'y muli na namang inulan ng malakas na pambabatikos ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi na maikakailan ng taong bayan ang kanilang pag-aalinlangan sa kakayahan ng Pangulo na pamunuan ng bansa. Kumpirmado na rin ang pagiging mastermind ni PBBM at Liza Mangs sa mga katiwalian na nagaganap sa loob ng bansa. Sa palagay ng marami, isa ng araw ang termino ni Bongbong Marcos sa pinakamalaking pagkakamali na nararanasan ng Pilipinas. Mas lalo pang bumaba ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa at muli na namang lumaganap ang iligal na droga. Hindi rin mawawala ang patuloy na pagpasok at paglipana ng mga korap na opisyal sa gobyerno. Sa gitna ng mga ito, patuloy ang pagtatanong ng taong bayan sa kakayahan at integridad ng kasalukuyang liderato. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapalakas ng boses ng mga kritiko at nagbibigay din sa pangangailangan ng tunay na pagbabago sa pamahalaan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kita ako kailan lang, pati LGU ng San Simon, pinapakialaman. Sobra na talaga. Ngayon, grabe ang kanilang persecution o sa Tagalog, pang-uusig sa mga taong hindi sumasang-ayon sa kanilang mga gawain at sa kanilang mga gusto. Sino ang kanilang mga inusig? Ang una, si General Bantag, sumunod si Arnie Tevez, tinanggal sa Kongreso, binigyan pa ng sobrang daming kaso na kung ano-ano, wala nang ang witness, may kaso pa rin. Pati si Madam GMA, tinanggal nila bilang Deputy Speaker. Senior Deputy Speaker. Pagkatapos nun, tinanggal pa bilang Deputy Speaker. Ngayon, pagkatapos si GMA, si Boss Pulong naman, si Congressman Pulong Duterte. Gusto na naman nilang tanggalin, pero tingin ko hindi nila kayang gawin. Inuusig din nila si Boss Pulong. Bakit? Pati si PRRD, inuusig nila. Pati si Vice President Inday Sara, sinisiraan at inuusig nila. Pati isang kagalang-galang na pastor, nagsasamba at sa Bisaya, nagsasangyaw, nagsispread ng word ng ating Panginoon. Pati yun sinisiraan nila. Nakikita ko nga ngayon ang ginagawa nila kay Pastor Kibuloy, eksaktong script sa ginawa nila sa akin. Sinimulan sa pagbibintang na may mga baril, may ganito ganyan. Hindi ako magtataka na malamang i-ready nila si Pastor Kibuloy. Pero siguro ngayon magdadalawang isip na sila dahil syempre alam nilang obvious na masyado yung ginagawa nila. Dahil lang ba ang SMNI ay nagsasabi ng katotohanan at ayaw sumunod sa ibang mainstream media na sila lang ang parating nilalabas sa balita, ang administrasyon lang. Ito sobra na talaga to, sobra na. Alam nyo, hindi lang opisyal ang kanilang inuusig. Imagine, pati vloggers inuusig nila. Ang mga banateros, inuusig nila. Ang ibang vloggers tinatakot, nakasuhan. Pati si Maharlika, may threat sa kanyang buhay. Bakit ganun? Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, papayag pa ba tayo sa ganito? Hanggang kailan natin ito lulunukin? Ang kanilang paglalabastangan, ang kanilang sa Bisaya, pagpanunog, pang-aapak pala sa Tagalog, sobra na talaga. Alam nyo, tama si PRRD na yung ginawa ng ama na si Marcos Sr. at ang gustong gawin ni Marcos Jr. pareho. Ako sumasang-ayon ako doon. Gusto nilang galawin ang konstitusyon para mapahaba ang kanilang mga termino. Mali at dapat huwag tayong pumayag. Ang aking panawagan sa lahat, tayo ay magkaisa, laban para sa bayan. Let us protect the Constitution. Protektahan natin, samahan natin si Pastor Kibuloy, si Ma'am Inday Sara, ipaglaban natin si Ma'am GMA na huwag nilang apak-apakan, at pati ang mga vloggers at ang lahat ng mga tao na ang kagustuhan ng naman ay maging tama at gumanda ang buhay ng bawat Pilipino. Dapat tayong magkaisa at ipaglaban natin ang tama. Laban tayo
para sa bayan. Ayan po si Kong Arnie Teves, mga kaibigan. Diba? Talagang ano na malala na po guys. Ang mga sinasabi po ni Kong Arnie Teves, mga kaibigan, lahat po yan guys, talagang parang ginaya po, no? Parang ginaya lahat ng nangyari sa kanya. Ganon din ang nangyari kay Pastor. Ganon din ang nangyari kay Bantag. Kumbaga guys, isang pattern lang sila eh. Kaya nga, kung talagang susuriin mo mabuti guys, no, o i-analyze mong mabuti, pwede mong sabihin guys na isang tao lang po ang talaga nag-aano nito. Isang tao lang po ang nagmamaniobra. Kasi pare-pareho ng pattern eh. 'Di ba? Umpisahan nila na paparatangan ka, sabi nga ni Kong Arnie, 'di ba? Yung mga accusations, speculative accusations, 'di ba? Wala pa nga eh, guilty ka na kahit bino mo isang araw lang. 'Di ba? Imagine niyo isang araw ka lang kinabukasan guilty ka na. So, yun po ang pinakamasakit na pangyayari po sa buhay po ni Kong Arnie Teves, lalo na po isang si Bantag at syempre yung idol natin na si Pastor Kibuloy, 'di ba? Ganun din ang nangyari sa kanya. Trial by publicity po ang kanilang style eh. Ang kanilang style for for propaganda, trial by publicity. Doon po sila nakakakalap ng mga ng mga, syempre may mga supporters din ng mga hindi rin nag-iisip, no? Mga makikiti din ng utak, mga bugok, mga troll. Alam niyo na, maraming trolls eh. So nakikita natin guys na lahat po ito, mga kaibigan, talagang ginaya lang nila, no? Kumbaga template ito ng template po ito na nangyayari kay Teves eh. Ito nangyayari kay Pastor eh. Kumbaga parang gaya-gaya no? Parang ganon. Parang si Risa gaya-gaya, di ba? Kumbaga, itong si Risa Hontivirus, mga kaibigan, gusto niyang talunin ang camera. Ito namang camera, gustong unahan si Virus. Parang mga no? Oo, no? Mga talaga, parang naglalaro lang sila ewan para lang masabi na may kaso si ganito, may kaso si ganon. Sige, i-guilty nyo na yan para matapos na. Parang ganon yung nangyari, no? Mahilig kasi silang, alam niyo sa totoo lang, mahilig sila mag-umpisa eh. Pero hindi nila kayang tapusin. 'Di ba nahalata nyo? Magaling sila mag-umpisa. Pero hindi nila kayang wakasan, no? Or walang closure, guys. Katulad nung nangyari kay Bantag, walang closure. Ito si Bonjing. Ano nangyari kay Bonjing ngayon? 'Di ba? Wala na. Nga. Nagkasakit pa nga si Bonjing, 'di ba? Kasi nga mahilig sila magparatang pero hindi nila kayang panindigan at hindi nila kayang patunayan. Yun ang masaklap dun eh. Kung mangyari kaya sa kanila yun, sa bagay, pag sila naman, sabi nga ni Kong Arnie Teves eh, pag itong si Ahas, grabe na ang paratang sa kanya, smuggling na yan. Pero anong nangyari? Wala. Nga. Nga lang, palagi na lang tayo, nga. So yun po, mga kaibigan, puntahan naman natin itong si Attorney Trixie Cruz. Grabe kasi ito, alam mo, ito isa pa to eh, itong si Migs. Si Nograles, mga kaibigan, isa pa to eh. Pasaway din to, mga kaibigan, eh, no? Ito po ang sinabi niya kay VP Sara Inday, no? Ito, basahin po natin. Saan na ba yun? Yan po, mga kaibigan. Bigyan po natin ito ng matinding nababasa niyo ba, guys? Ayan, Nograles, kay VP Sara, House Probe, subaybayan para maintindihan. Grabe, no? Grabe siya, guys. Ano akala mo kay VP Sara? Ha? Ano akala mo kay VP Sara? Walang alam? Diba? Tinabasahan niyo, Nograles, kay VP Sara, House Probe, subaybayan para maintindihan. Ano akala niya kay VP Sara? Hindi nakakaintindi? Ikaw nga hindi nakakaintindi. Diba? Pag nasa hearing ka nga, patawa-tawa ka lang dun eh. Puro naman nonsense ang sinasabi mo. Ito, basahin natin. Well, we respect the opinion of the Vice President. Diba? But also respect the legislative process. Hindi lang naman dito sa Kongreso, pati na rin naman yung Senate. May ongoing investigation. Ang hearing on the matters right. So like I said,
manood na lang po kayo ng committee hearing so that you will understand, di ba? Ayon kay PBA Party List Representative Margarita Nograles. Wow, nagmamaldita. Nagmamaldita itong si Migs. Oh, di ba? Sinabihan ba naman niya si BP Sara, oh, manood na lang daw. Manood ka na lang daw, BP Sara, para daw maintindihan mo. Ang yabang, no? Bayabas din itong babaeng to, no? Sobrang bayabas. Ay, nako. Sabihan ba naman si BP Sarang ganon? Akala mo siya ay magaling. Hindi ka naman magaling. Ito po pakinggan po natin sa Attorney Trixie Cruz kung paano siya binotata, mga kaibigan, no? Ni Attorney Trixie Cruz. Ito po. So, ang main topic natin today is that si Congresswoman Migs Nograles ng PBA Party List took a swipe at Inday Sara. Wala namang ginagawa or comments si Vice President Inday tungkol sa kanya. But she did answer itong si Congresswoman at sinabi niya, makinig ka na lang kasi daw dun sa mga hearing sa House. Ang komento ni Vice President Inday is that it seems that there was no due process and it doesn't appear that justice is being done for Pastor Kibuloy. As we know, both dun sa Senate at saka dun sa House, hindi pa parehong pinapatawag si Pastor Kibuloy for reasons that seem to be centered on answering accusations that are made kay Pastor. Ang problema is that the Pastor has taken the stand that this is a matter for the courts to decide. Ang dami nating naririnig ng mga komento o nakikita ng mga komento na nagsasabing, i-depensahan niya sarili niya doon, pumunta siya sa hearing. Hindi po yan ang venue para depensahan ng sarili niya. In fact, hindi yan venue para akusahin siya. Ito ay venue para bigyan ng impormasyon ang ating mga legislador o mga babatas para sila ay makagawa ng bagong batas, makarepeal ng lumang batas o makaamyenda ng existing na batas. Hindi po nila ginagawa yon. Ang nangyayari ay parang nagmumukhang bibirahin nila ng bibirahin, aakusahin nila, tapos nagiging obligasyon pa ng tao na depensahan yung sarili niya at quote-unquote patunayan ang kanyang innocence, ang kanyang pagkawalang sala. Hindi po ganon ang ating saligang batas. Tama si Vice President Inday. Ang saligang batas says the presumption is innocence. Ibig sabihin, until hatulan niya ng hukuman, ang presumption natin ay wala siyang sala. And therefore, ano yung dahilan para depensahan niya sarili niya? In fact, araw-araw nadadamage si Pastor and consequently, pati ang kingdom of Jesus Christ. Kasi, nontakin ninyo, pati doon sa Senado, ultimo yung mga practices ng religion ay ini-examine nila at kinukumentuhan. Alam niyo kung ordinaryong mamamayan at walang immunity ng Kongreso para dun sa mga sinasabi nila, pwede tayong kasuhan. Yung mga pang-iinsulto na ganyan, at pwede rin tayong kuyugin sa totoo lang. Pero ano nangyayari dito? Mismong mga mambabatas natin ay walang pakundangan sa mga karapatan ng ordinaryong mamamayan, mga hindi government employees or officials. At ultimo relihiyon ay ginagawan nila ng batikos. From the start, nakikita naman po natin yan. Pero hindi isolated incident ito. Nangyari nga po kay Lincoln Ong and Parmali. Kasi hindi naman issue para sa Senado na kilatisin ang ebidensya o kung ano man paglalabag sa batas allegedly ang ginawa ng Parmali. Yan po ay para sa sandigan bayan. At doon nga po nililitis ang kaso. Instead, gusto pa nilang magpa-detain as if yung detention na yun ay isang parusa. Ngayon, medyo complicated yung batas pagdating doon sa contempt. Normally kasi ang contempt, pag ito ay ipinataw bilang parusa, ay kailangan may proseso yan. At ang proseso usually sa hukuman yan. Ngayon, sabi ng Korte Suprema doon sa kaso ni Lincoln Ong, kailangan pa rin respetuhin ng Senado ang proseso
bago sila magpa-detain, kahit may power sila to detain a person, to compel him to testify or to answer in a particular way. Not what his answer will be, but how he will answer. Okay? So, ngayon, si Congresswoman Migs Nograles naman, ang sumundot kay VP Inday. At ang hirit niya is, manood ka na lang. Alam natin may shade dito. Pero, let's look back. Bakit si Congresswoman Migs Nograles medyo malakas ang loob? Well, mahaba ang history nila with the Dutertes. Balikan natin. In 1992, yung tatay niya, si Prospero Nograles, tumakbo ng mayor ng Davao City laban kay Rodrigo Duterte. Siyempre natalo si Prospero Nograles. Feud po yan ng dalawang pamilya at matagal na po yan. Since 1992 nga, nung tumakbo si Nograles laban kay Digong Duterte. In 2009, si Prospero Nograles tumakbo na naman, mayor. This time, ang kalaban si Inday Sara. At dito sa mga pagtakbo na ito, ilang beses na yung mga DDS na naririnig ninyo, yung Digong Death Squad at yung mga aligasyon tungkol sa extrajudicial killings, guess nyo kung kanino nanggaling yon. You're right. It was from Mr. Nograles himself. Sumakalangit nawa. Okay? So, yung mga naririnig natin at yung mga pinapalabas noon ni Senator Laila de Lima sa Senado tungkol sa alleged extrajudicial killings dyan sa Davao and so on, binubuhay lang nila. Pero yan po ay ginawa kasing campaign issue in 1992 and in 2009 at ang pasimulan niyan ay si Prospero Nograles. Like I said, sumakalangit na nga. Enter 2025 at nagiging at maugna ang kandidatura ni Rodrigo Duterte. Guess what? Siyempre nag-reconcile. Lumapit ang Prospero Nograles at sinabing susuportahan ang kandidatura ni Rodrigo Duterte. Uwi na tayo. Okay? Tuloy-tuloy po ang pagsuporta even all the way up to 2016 and in 2017, si Carlo Nograles, anak ni Prospero at kapatid ni Migs, ay sumali ng PDP laban at siya po ay na-appoint. Later on, bilang CABSEC. Bago nun, siya po ay kongresista kasama ng isang kapatid na si Jericho. Si Jericho po ang representante ng PBA party list, samantalang si Carlo ay congressman ng distrito sa Davao. So nung di ba? Nung 2019 kung di ako nagkakamali, tapos na yung term ni Carlo, nagpa-appoint siya at in-appoint siya bilang CABSEC. And later on, dito naman sa bago nagpalit ng administrasyon, nagpa-appoint siya doon sa civil service at in-uphold ni Presidente Bongbong Marcos yung kanyang appointment. In 2022, si Congresswoman Migs Nograles, nanalo po siya bilang representante ng PBA party list. And at the time, dahil strong supporter sila ni Duterte, marami po sa atin ang sumuporta sa kanya. Gumawa pa siya ng TikTok video in June 19 of 2022 congratulating Inday Sara. In January, tapos meron pa siyang mga ilang posts na yay kay VP Sara, may mga pictures sa kanyang Facebook na nagsiselfie siya with Inday Sara and former President Rodrigo Duterte. In January, dumarag sana ang People's Initiative. Inilabas ni Congressman Paulo Duterte na si Congresswoman Migs Nograles ang pasimuno ng People's Initiative sa Davao. Kinakausap ang mga barangay, dumidiretso. Issue ito kasi kongresista ng distrito na yon si Congressman Pulong Duterte. Meaning, nag-encroach sa distrito niya ang isang kongresista na galing party list. Normally po may ethics yan. Kailangan magpapaalam kayo or baka kausapin mo, ako dun sa distrito mo. May proyekto ako sa distrito mo. Kung gusto mo, sabay tayo o imbitado ka sa ribbon cutting. Pasintabi lang po. Kasi nga, distrito ni Congressman Pulong yon. Now, any other congressman in any other district would do the same.
hanay nila, magsasabi sila na, teka muna, bakit ka nasa distrito ko? But Congressman Paulo went one step further. Kasi hindi nga popular ang People's Initiative. Lalong-lalo na ang proposal nila ay pabaliwalain ang Senado nang sa gayon solely kakayanin ni Speaker Martin Romualdez at ng Kongreso magparatsada ng constitutional amendments. Okay? Without need for the Senate. Bukod sa encroaching in his district, mayroong akusasyon si Congressman Pulong na hindi regular yung pag-conduct ng People's Initiative dahil nga ikinakabit ito sa iba't ibang klaseng ayuda o iba't ibang klaseng compensation para dun sa pagpirma sa People's Initiative. Siyempre, dininay ni Congresswoman Migs, pero hindi niya dininay exactly. Ang sabi niya, wala akong alam dyan, nasa US ako. Sure. Kaso, yung mga saksi doon sa Senate hearing ni Senadora Amy Marcos ay nagsabi na hindi po si Congresswoman Migs at yung kanyang party list po ang pasimuno nito. Clearly, tapos na po ang cooperation ng mga Nograles with the Dutertes. For the simple reason na hindi na po in power, totally in power ang mga Duterte, although they remain hugely popular. Ibig sabihin, kapit sila kung sino yung nasa pwesto. Ayun, mahilig po silang kumapit, guys. Mahilig silang kumapit kung sino yung nasa mataas, no, o kung sino yung nasa posisyon. Yun po talaga, no? Parang sila, langaw lang po sila, guys, na talagang palagi silang umano sa mga kalabaw. 'Di ba? So yun po yung pahayag po ni Attorney Trixie Cruz. Dahil itong si Migs, mga kaibigan, ay talagang hindi rin niya tinitigilan itong si BP Sara, no? Siguro meron din siyang agenda. Alam naman natin, malapit na po yung election, guys. Midterm elections, alam na po natin yan, di ba? Talagang din siya, no? Lahat binabanatan niya. Wala naman siyang sense, eh. Toko, mga toko ba? Mga toko. Tesilabo, mga toko. So, talagang din siya, no? Magawa din siya ng paraan, no? Para sumikat din siguro. Hindi naman siya sumisikat. Puro na siya TikTok. Diba? TikTok yan, nagti-TikTok yan, eh. Nag-ano pa nga sa Facebook yan. Ano ba yun? Kung ano mga pinaggagawa niya. Akala naman sa kanya, bagay sa kanya, eh. Ang bihira naman, no? So, nakita nyo, guys, etong si Risa Hontivirus, parang meron pong sa utak, no? Parang meron pong umiikot, parang iba na po ang utak, guys, no? Parang may something na po talaga, guys. Eto namang si Migs, ganun din. Pareho lang sila. Meron ding something, mga kaibigan. Dahil parang bigong-bigo po sila, stress na sila. Mukhang hindi na po nila kaya, guys, sa mga nangyayari. Kaya para silang naaaning-aning na. Oo. Ganun yan, yung dalawang yan. Itong si Migs, saka itong si Hontivirus. Naaaning na po sila, guys. Tingnan nyo, ha. Itong si Hontivirus, ang hinahabol niya si Pastor. Ito namang si Migs, ang hinahabol niya si BP Sara. Talaga bang wala nang yung mga utak nyo? Di ba? Sasabihan mo naman si Vice President Sara Duterte, manood ka na lang. Ano yun? Anong ibig sabihin nun? Sabi nga ni Attorney Trixie Cruz, hindi ka nga daw sinisiraan ni BP Sara. Hindi ka nga binanggit ni BP Sara. Ang sabi lang ni BP Sara, dapat sumunod kayo sa due process. Bigyan nyo ng sapat na fairness si Pastor Kibuloy. Yan lang po ang sinabi ni BP Sara, guys. Ito namang si Migs, kung ano ang mga pinagsasabi. Linta na dumidikit sa paa ng kalabaw. Oo, mga linta, parang gano'n, no? Sumisip-sip ng dugo. Ay, nako. Ibang klase talaga itong dalawang babae na to. Ibang-iba talaga si BP Sara, no? Ibang-iba talaga yung dating niya, no? Bilo mo. ewan ko lang kay Migs, kaya nga tawag sa kanya, Migaon, eh. Oy, Migaon! Grabe naman to si Greg Gonzales Jr. Grabe naman, oh. Kulang daw sa E, kulang sa E.
Kulang sa E. O, lalo sa antivirus. Ha? Kulang sa E yan. Tsaka si Migaon, kulang sa E. E. Ay, nako. Ipasok na yan. Ipasok na yan sa loob. Ito po yung huli nating topic, guys. Panoorin po natin si Attorney Harry Roque. Ito na po yung Plan B. Bistado na po ang Plan B ni Kuting, mga kaibigan. Panoorin po natin si Attorney Harry Roque, guys. Pag talagang hindi magtagumpay ang kanilang charter change, ang tingin ko ang Plan B ay martial law. At narariyan na ang deklarasyon ng ating presidente na nag-a-annex na ng teritoryong China. Ang pag-a-annex po ay isang pamamaraan ng paglusob na dahilan para magkaroon ng deklarasyon ng martial law. Aba, ako'y nawindang dyan, no? Dahil alam naman natin na bagat nagkakaroon ng agawan ng isla, dun po yan sa West Philippine Sea, no? Na napakalayo naman dito sa mainland. Pero ako'y nabahala kasi alam niyo po, sasalig ang batas. At dahil nga dun sa mapait na karanasan natin kay Marcos Sr., ang martial law ay po pwede lang ideklara kung merong panlulusob ng isang dayuhang bansa at yung paghimaksikan dito ng mga Pilipino laban sa gobyerno. Kapag sinabi mong annexation, abay parang sinasabi mo na nagkakaroon ng panlulusob ang bansa sa Pilipinas, ang China sa Pilipinas. So ngayon ang tanong ko, ano ba ito? Ang susunod na ba ay martial law? Nako, yan na po ang Plan B, mga kaibigan. Ito po yung sinasabi natin, guys. Pag talagang bigo sila sa chatcha, Plan B. Naku, unahan na natin, mga kaibigan, bago ba mag-Plan B. Hoy mga bruha, di kayo magwawagi. Sabi ni Maribel Quezano, sabi ni Elena Calapis, nakasira ba ang utak ng mga magpaparitoke? Seems common result, a mind disintegrated. Pwedeng ganun. Pag nagpaparitoke ka, parang may sayad yata yun. Parang apektado yata yung sayad, no? May apektado yung utak, no? Naritoke din. Ay, nako. Ito po si Attorney Harry Roque, mga kaibigan. Nako, ito talaga, guys, delikado to. Unahin ko muna, abang ako'y nasa China, ang ating presidente ay nasa Germany at Czech Republic. Abay, ako'y nabahala dun sa isang binitawang niyang salita. Of course, mainit ang mga salita niya laban sa China, doon pa lang sa Australia, no? Pero dito sa Germany, abay sa kauna-unang panahon, sinabi niya, ang China daw ay nag-a-annex ng teritoryo sa Pilipinas. Aba, ako'y nawindang dyan, no? Dahil alam naman natin na bagat nagkakaroon ng agawan ng isla, doon po yan sa West Philippine Sea, no? Na napakalayo naman dito sa mainland. Pero ako'y nabahala kasi alam niyo po, sasalig ang batas. At dahil nga dun sa mapait na karanasan natin kay Marcos Sr., ang martial law ay po pwede lang ideklara kung merong panlulusob ng isang dayuhang bansa at yung paghimaksikan dito ng mga Pilipino laban sa gobyerno, no? Kapag sinabi mong annexation, abay parang sinasabi mo na nagkakaroon ng panlulusob ang bansa sa Pilipinas, ang China sa Pilipinas. So ngayon ang tanong ko, ano ba ito? Ang susunod na ba ay martial law? Dahil sino naman magkakaila na kapag sinabi ng presidente na ina-annex na ng China mga teritoryo ng Pilipinas ay mayroong panlulusob. Pero alam nyo, nakakatawa rito, matagal nang inaangkin ng China yan. Nasa mapa nila yung mga inaangkin nila mga karagatan at saka mga isla. Pero bakit ngayon lang sinabi ni presidente na nag-a-annex na sila ng teritoryo kung hindi siya nag-iisip ng isang legal na basihan para sa pagdedeklara ng martial law? Well, alam mo kasi mga partners, importante ito mga darating na araw. Pinipilit nila ang charter change na alam naman natin ay isang paraan para manatili at maluklok pa sa kapangyarihan silang lahat nang wala ng mandato sa taong bayan. Di ba sa ating kasaysayan, ganyan din ang ginawa ng Marcos Sr. Dahil alam niyang may talo na siya, ang ginawa niya, nagdeklara ng martial law, isinaradong Senado kung saan naroroon ang At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Hanggang ngayon nga ay tila talamak na talamak pa rin